latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings, usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ngayon pong araw na ito ng Sabado. Ika-28 na ngayong buwan ng Setyembre, ngayong 2024. Ngayong umaga po marami pa rin po tayong pag-uusapan sa ating programa na mahalaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa hanggang mamayang alas 10 na umaga. At syempre napapakinggan po tayo sa ating himpilang radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1 page. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. Napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Naku, 88 days to go before Christmas. Excited na yung mga kasama natin dito, oh. Siguro may mga na dito, nagbabalot ng kanilang mga regalo. At pinaghahandaan na kaagad yung kanilang Noche Buena. Anyway, pagka ganong mga holiday season, ay nako, maraming bumabiyahe. Kaya yung ating makakausap natin ngayong umaga ay may kaugnayan po sa mga pagbiyahe-biyahe natin sa mga kalapit lugar dito sa Metro Manila at maski dun sa labas ng Metro Manila. Okay, so ready na via phone patch. Okay, makakausap natin nga pala ngayong umaga mula sa Toll Regulatory Board o TRB, ang kanilang spokesperson si Mr. Julius Corpus. Sir Julius, magandang umaga po. Ma'am Ben, isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa inyong programa dito sa Radyo Pilipinas. Ang magandang umaga po sa lahat. Okay. So Julius, unang-unang tanong natin, kumusta po? Kasi nabalitaan natin na nagkaroon ng pagpapaliban dun sa inyong budget, dun sa pagtalakay, dun sa inyong budget. Kumusta na po ito ngayon? Ma'am Ben, ukol po sa aming budget, ito po na naipasa naman na after the TRB has committed to act on those issues na na-erase po doon sa ating budget deliberation. Kaya nagpapasalamat po kami sa konsiderasyon na ibinigay ng ating Kongreso sa pagpapasa ng budget po ng TRB. Nang sa ganun ay may pagpatuloy po natin pagbibigay ng maayos at na serbisyo sa ating mga motoristang gumagamit ng ating mga expressway. Ayun. So congratulations po Sir Julius. At least naging okay naman po. So nabanggit nyo, speaking of issues, alam natin may mga naging issue dyan sa ETC, dun sa RFID, sa TRB. So bukod doon, may mga iba pa bang issues na tinalakay po sa Kongreso? Primarily, yun lamang po ang naging balakid, sapagkat nagkaroon ng isang insidente na hindi kanais-nais. Hindi naman po namin kagustuhan. Ang nangyari lamang ay hindi nararapat yung ginawang pagganap ng tungkulin ng provider, Kaya't naging maayos man po after we have given our proper explanation tungkol dun sa pangyayari na hindi naman po kasalanan ng aming tanggapan yung pangyayari, kundi somebody else outside us ang gumawa ng hindi tamang pamamaraan. Kaya kami naman po yung mga issues that have been raised to us regarding itong mga RFID at mga natin ay ating patuloy na ginagampanan, inaayos. At kami po ay naniniwala, lalo na dito sa
pagpapaliban muli by 2025, yung full implementation ng Joint Memorandum Circular, ay magkakaroon tayo ng sapat na panahon, no, upang ang mga toll operators at concessionaires po natin ay maisaayos pa yung mga remaining unresolved issues sa kanilang mga toll collection system at mga equipments. At sa mga parte naman po ng ating mga motoristang gumagamit ng ating mga RFID, ay lalo silang magabayan sa wastot, tama at responsableng paggamit ng mga RFID. At kasi alam niyo naman po, ang layunin naman po ng Joint Memorandum Circular upang mapabilis ang takbo ng transaksyon natin, di ba? Nagkataon lamang na may mga motorista tayo na minsan ay sabihin na natin, hindi sumusunod sa tamang patakaran, gaya wala namang RFID, tutuloy sa RFID lane, siyempre magbabagal po din, di ba? Yung takbo ng traffic zone, o kaya wala namang load, tutuloy dun sa RFID lane na walang load at gusto dun magbayad, siyempre ho ang mangyayari. Magbabagal yung traffic doon at ang naabala, yung mga more than 92-95% responsible RFID holders na sumusunod sa patakaran, sila po ang nagiging naaabala natin, no? Pati yung transaction. So, just to be fair to them, it's a majority of the responsible users, ninais po sana natin na bigyan naman ng pagpapaalala by imposing sana penalties dito sa ating mga hindi sumusunod o hindi responsabling gumagamit. Subalit, bago natin magawa yun at kami naman po isama at sumasang-ayon sa mga panukala ng ating mababat mataas na kapulungan ng Kongreso, mga stakeholders, mga motorista, kailangan din naman ayusin ang mga toll operators at toll concessionaires, ang kanilang mga tema, pati na rin po ang kanilang mga equipment. Nang sa ganon, ay hindi natin papatawan ng penalty yung mga hindi naman nila kasalanan kung bakit hindi nabasa o hindi na yung kanilang mga RFID. Yun nga, Sir Julius, yan yung madalas na nagiging problema din nung kahit na numero ng mga RFID, no? Sinasabi nila number 1, hindi nababasa, number 2, pag yun nga nabanggit nyo, pag maglo-load, Sir Julius, no? May mga experience, may mga karanasan po maski na yung ating mga officials na magpapaload, hindi po ma-load. At saka yun pa, no? May binanggit dun sa parang hearing na sinabi daw ng isang staff doon na hindi pwede magpa-load pag umuulan. Totoo po ba yon, Sir Julius? Hindi po. Actually, hindi pwedeng magpakabit ng RFID kung umuulan, lalo na kung ito'y nasa headlight. Mabibigyan na po natin ng ng maaaring tama yun kasi baka hindi dumikit ng gusto. Ilagay yung sticker doon sa headlamp kung basa or something like that. Pero kung may covered area ka naman at maayos naman yung paglalagyan mo, bakit hindi pwede? Kung walang cover, siguro ipagpaliban at medyo mas mahirap ikabit kung naulan at basa. Pero yung load hindi po. Anywhere you can do a load, di ba? Okay. Yung pagkakabit ang issue po doon. Ayun. So bakit nagkaroon ng ganon na sinabi yung isang personnel? Nagkakaroon po ba, nagsasagawa din ng mga training doon sa inyong mga personnel na inilalagay sa mga tollways natin? Ganito po yan, Ma'am Ben. Ang TRB po, walang tauhan dyan. We just supervise and regulate itong mga operators natin at concessionaires natin. So, ang operators at concessionaires po natin ang responsable sa tamang pag-train nitong mga taong kinukuha nila, yung mga nagkakabit, o kaya yung customer service representative nila, ang operators po at concessionaires, sila ang namamahala sa kanila. At hindi po kami hindi po namin tauhan ng mga yan, kundi tauhan ng mga toll operators. Kaya nakipagpulong nga po kami, pinulong po nga namin yung provider na nangyari noon.
kung saan nangyari yung sinasabi namin hindi tama ang pag-handle niya doon sa customer natin. Ayaw ko nang bagitin kung sino man yun. Pero whether he is a high official or an ordinary motorist, na hindi dapat ganun ang magiging trato at pagkonsidera sa isang customer naman. It doesn't matter whether who he is. Basta ang motorista natin niya, customer niyo yan, kailangan alagaan yun ng at putting nyo ng with respect, with understanding, and you have to extend the best service and respectful service, courteous service as much as possible. Pero Sir Julius, wala pong hand ang kunwari ang TRB sakaling may mga ganito na mga problema, meron kayong kumbaga meron din kayong desisyon. Of course, tama po kayo, Ma'am Ben. In fact, we have already required them to give us an official explanation, and it will be reviewed, evaluated by our board, yung pamunuan po namin, of if there is a need to impose any sanction appropriate under the circumstances that happen. Ganun po yun. Okay. At nabanggit na rin natin yung mga sanctions. It has been po kasi misunderstood or misimpressed na dito sa Joint Memorandum Circular, pinapenalize namin daw yung motoristang hindi sumusunod. Subalit hindi namin pinapenalize yung mga toll operator at concessionaire na hindi naman ginaganap yung kanilang dapat natungkulin o standard sa operations ng ating expressway. Hindi lang po kasi naisama ng klaro doon sa Joint Memorandum Circular na may kaakibat pong penalty ang ating mga toll operators at concessionaires kung hindi po sila makakasunod doon sa ating mga alituntunin kung paano ipalakad ang kanilang mga ETC systems. Meron po, in fact, kung tutuusin, mas malaki po ang kanilang sanctions and penalties kumpara sa isang motoristang nagkaroon ng pagkakamali sa paggamit. Ano po yung mga Sir Julius? Ano po basically yung mga penalty na maaari nating ibigay doon sa mga concessionaires o mga providers kung sakaling nagkaroon sila ng mga issue? Actually, one of those that we can cite, yung kunwari na yung transaction has been proven kaya hindi nabasa yung sistema mo sira o kaya yung equipment mo sira. Meron pong may kaakibat na amount of penalty per occurrence po yon na pwede naming ipataw sa kanila. Opo, at hindi ko mababanggit ngayon pero an estimate of such an occurrence pagka nagkapatong-patong kasi pagka nasira po ang isa, sunod-sunod yun na di ba? So ang initial estimate nga po namin, it will be around 100,000 kung nagkasunod-sunod yung malfunctioning nila kung sakasakali compared to a measly amount na inaano natin sa motorista natin so sakaling sila naman ang lumapad sa traffic laws, rules and regulations na brought about by the JMC. So gaya po nun, hindi lang po nakasaad kasi dun sa Joint Memorandum Circular yung mga penalties na yun, but they are encapsulated dun sa aming MPSS. Okay, so meron ding mas malalaki yung penalty nila. Yes. Okay, okay. Ang katunayan po niyan, Ma'am Ben, at bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Nagdaos pa nga po kami ng public hearing again, consultation, ukol sa bagay na yan kasi ina-update pa ho namin na pinatitibayan pa namin at pinaiigtingin pa namin yung mga penalties for them to be able to perform well than yung mas angkop po yung mga NPSS na aming na pinapanukala ngayon kumpara kasi technology evolves kasi po, Ma'am Ben so you have to do and update all of this from time to time in accordance with the prevailing circumstances natin, like technology is
fast changing, and we have to adapt to technological changes and take advantage of these changes for the benefit of the operational efficiency po ng ating expressways. For the ultimate benefit of the motorists who will have quicker, more convenient transaction time sa ating mga toll plaza. Aha. Pero Sir Julius, meron bang kunwari kung talagang hindi na maganda no yung binibigay na anong tawag dito, yung performance ng isang provider o concessionaire, pwede ba kaagad itong kunwari palitan o humanap ulit ng iba? Meron pong proseso yan, Ma'am Ben, no? In accordance with the contracts that we have entered into, in accordance with the prevailing laws, lalo na meron tayong panibagong law on the PPP law, yung ating kailangan po natin sumunod dun sa kanyang sa mga ganyang mga batas at alituntunin natin. So, barit pwede po yun. So, because we can recall, no? We can recall the toll operation certificate granted to any toll operating company or toll concessionaire if they are really remiss in the performance of their obligations. Sa tingin niyo po itong mga provider na nagkaroon ng mga problema ngayon, yung mga concessionaire na nagkaroon ng problema ngayon, ano po yung mga pwede bang magkaroon ng desisyon o plano na mapalitan ito? Well, ganito po, Ma'am Ben. No? So, itong mga incidents that had happened so far, marami naman po silang nailagay na sa ayos, Ma'am Ben. No? It's a matter of implementing other solutions that may not be in place as of now, but they committed to be in place by the time na kailanganan natin. Kailangan. When we go full cashless na by 2025, when we go full interoperability na, all of these should be in place na ho, Ma'am Ben. No? As far as yung mga siguro, titignan po natin. But yung mga incidents na nangyari as far as maybe an action on the provider lang, on their personnel, kung kailangan palitan, retraining, etc., no, yung mga nararapat. Pero yung mga equipments and systems are required to kailangan palitan kung talagang nagluloko o kailangan i-upgrade kung kailangan i-upgrade. Kailangan po nilang gampanan ng mga lahat lang yan bago natin ipatupad fully yung ating JMC by 2025. Oo. Kasi ilang beses na tayong nag-usog ng mga date, like for example August 28, naging October 1 ngayon. 2025. Ang talagang layunin lang naman, ang aim lang naman talaga ng DOTR para ginagawa natin cashless, kasi para dire-diretso na nga. Kasi pagdating daw doon sa bayaran ng toll, yung sa toll fee, doon nagkakaroon ng pag-traffic. Kaya mas maganda na yung dire-diretso. Kaya lang ngayon nga po, Sir Julius, kasi lahat naman po tayo dumadaan dito sa mga expressway na to, napapansin nga natin na imbis na mas dire-diretso yung traffic, dahil nga nagkakaproblema tayo doon sa mga RFID natin, lalo pong, kumbaga, humahaba yung traffic pagdating doon sa mga pagbabayad natin doon sa toll fee. So, by 2025, January 1st po ba, Sir Julius? Hindi po nagtakdang exact definite date yung ating kagalangganang nakalihim ng transportasyon. But ang binanggit po ay early 2025, that may be January. Whatever date that will be, yan po pagpapatuloy na i-assess ng DOTR, ng TRB, ng LTO. Titignan po natin kung anong araw pwedeng ipatupad na yung mga bagay na yan. Okay, so wala pang date talaga. Pero by 2025. Pero by that time kaya, Sir Julius, makakasigurado na tayo na magiging dire-diretso na yung aming pag-travel o yung pagdaan natin dyan sa mga expressway natin. Alam niyo po, Ma'am Ben, yung hangad ninyo, yung desire ninyo is double our desire to have that by 2025 or even earlier. At kami po, puspusan po ang pagtingin namin, pag-asikaso natin
na maiayos po ang lahat ng issues na yan at mailagay na sa maayos na operations ng ating mga ETC by 2025. Sabi ko nga, merong pagkukulang ng mga toll operators at concessionaires on their equipment and system. Kailangan iayusin lahat yan. Yun naman pagkukulang o yung mga hindi naman pagsunod nitong ating mga motorista, siguro naman po by that time they will be able to follow and use their RFID responsibly. Nang sa ganon, mas maging maayos po ang ating mga transaction or flow of traffic sa ating mga toll plazas by 2025. Okay. So, sana nga So by that time, sa 2025, sakali na okay na ang lahat at talagang wala ng traffic at magko-comply na talaga tayo. So, doon naman sa mga motorista natin na hindi naman magko-comply, ganun pa rin po ba yung inaasahan natin na halaga na kailangang ibayad ng ating mga motorista na hindi susunod? Kasi dati parang 1,000 pesos ba yun, Sir Julius? Oo. Yung pong unang binigay na penalty rate, pagka wala kang RFID, 1,000 first offense, second offense, I think double, third offense is bigger. Ganun, 500 naman kung kulang ang load mo, etc. Okay. Ang po ay patuloy po ang pag-aaral ngayon dyan, pag-a-assess ngayon dyan, particularly ng LTO who sila po kasi nag-handle sa mga penalties. But we give our inputs also. Okay. Dun sa penalty. But when it comes to road rules, regulations, of course, we have to defer to the competent agency of government, and that is the LTO. Okay. Pero sa tingin ninyo, Sir Julius, mababago pa ba yung rate na yon, yung sa mga para sa mga offense o sa hindi pagsunod? I cannot po kasi answer at this time, Ma'am Ben. So, I think we just need to rely muna dito sa pag-aaral na ginagawa ngayon. Ukol dito sa pwedeng pagbago pa nitong Joint Memorandum Circular, particularly on the set penalties that have been proposed sa circular. Okay. So, okay. So, kanina, Sir Julius, matanong ko lang dahil sabi ninyo, pag-uusapan ninyo, no, yun ng mga operators, sa mga concessionaires o providers, yung mga unresolved issues na tinalakay nga doon sa hearing. So, bukod doon sa RFID, meron pa bang mga ibang issue na hindi pa nare-resolve? I do not recall continuing naman po kasi ang ating monitoring and regulation dito sa ating mga expressways. Hindi naman nangangahulugan dahil naayos na itong issue ngayon, wala nang issue. So, there may be some other issues that may come up that needs to be resolved yet. But we are naman po on a day-to-day, we continue and perform and discharge our mandate to regulate and supervise ito pong mga expressways natin, Ma'am Ben. No? Okay. May pagkukulang po sila at kayo na mismo ang nakapansin. Idulog niyo po sa amin. Then kami nakikiusap. Kayo po ang force multiplier namin. Ang media, kung ang sumbungan ng ating mga motorista. At ang ang motorista itself, sana idulog niyo po sa amin yung mga nakikita ninyong sa tingin ninyo ay hindi tama na nangyayari sa ating expressways. We need your inputs, we need your information so that we can act on them, so we know what is happening on the ground. Kayo ang force multiplier po namin sa pag-regulate ng ating mga expressways. So Julius, tama ba yung narinig ko, 95% na ng mga motorista natin ay meron ng RFID? Tama po kayo, Ma'am Ben, no? 95% na. Marami naman po kasi talaga ang convinced na the technology is the way to go. Diba? Kasi we should embrace technology for our benefit. But in the same manner, while we embrace this technology and support it, we also have to make sure that this technology really benefits us at hindi yung tayo ang naabala dahil sa hindi tamang paggamit ng technology o may issue yung technology yun na kailangan ayun.
Okay. So Julius, para dun sa mga wala pang RFID, gaano ba katagal magpalagay nito? Magkano ang kailangang ibayad para makapagpalagay ng Oo. RFID? Mm. Paano, sir? Patuloy po ang aming pakikisumamo dito sa ating mga motoristang wala pang RFID. Bagamat oo nga po, meron man may panaka-naka mga issues pa rin, but inaayos na po. In fact, makikita ninyo, mas marami na talaga ang gumagamit ng RFID. Kunin nyo na po ang pagkakataon na habang hindi pa mahaba ang pila sa mga installation centers natin, habang may panahon pa, magpakabit na kayo. Kasi ang nangyayari, Ma'am Ben, kung kailan malapit na, at saka nagkakandara pang alam nyo na. Magpakabit. Nabubulunan. Okay. Yung last moment, last minute. Okay. Siyempre nagkakaproblema tayo. So habang may panahon, sana kung pwede, habang maluwag pa, ay punta na po kayo sa mga installation centers. You go to the website ng Institute and Autosleep for you to know kung ano yung pinakamalapit na installation and reloading area po nila or centers nila. At ang isa naman pong mga providers natin, we have strongly encouraged them to reach out sa ating mga motorista by going directly to them sa mga malls, sa mga big areas, sa mga subdivisions, sa mga schools. Reach out to them nang sa ganun maging convenient ang pagkabit ng mga ng RFID. At the same time, yung loading mechanism ayusin mabuti. Real time kung pwede yung kanyang credit, di ba? Hindi yung ilang oras bago makredit kasi kakaroon ng problema pagdating ng exit, di ba? Yun talaga nagiging problema, sir. Hindi ko kasi napopropagate ka agad yung, yung dapat talaga real to the time. lane level. Oo, yung kanilang load. So pagdating nila sa payment center, wala silang load. Hindi akit. Kaya nga, yun so, nga, balit sir. meron naman pala. Nangyayari po yun. Ayun. Pero inaayos na po yun. Inaayos na po yun ng ating operators and concessionaires. They are aware of this thing. Kaya they are really working hard on it na inaayos na po ang sistema nila sa ganong pagkakataon. At kasama po yan sa ating compliance requirements because if they do not comply, by the time we will implement, ang penalty po sa kanila ay higit pa sa mas lalong higit pa sa nagbabiolate ng motorist. Ayun. Yun ang magandang balita. No? Dapat convenient para sa mga motorista natin kung saan sila pwede magpa-install nitong mga RFID. Pero by 2025, nandyan na talaga yung pagpapasunod, pagpapakomply dun sa mga motorista natin. Pero sir, ngayon, alam nyo naman, darating yung November, darating ang December, holiday season. Makakasiguro ba kami na sa mga panahon na yun, hindi naman tayo masyado magkakaroon ng problema dyan sa mga natin sa toll fee? Actually, Ma'am Ben, kami po we are aware that the peak travel season is fast coming. Itong November, usually, alam niyo naman po yan, no? Yan ang uwian ng ating mga kababayan to their respective provinces to visit their loved ones. At the same time, itong December, kung saan commerce is so active, kailangan handa na. Kailangan na naayos na yung mga major issues by that time. At kung sakasakaling merong mang natitira, ito dapat mailan-ilan na lamang na madali pang solusyonan. Bagamat hindi pa naayos, ay madaling solusyonan na kung sakaling may aberyang mangyari, maaiayos man lang. Ayun. Kaya, opo. Nako, sana may ayos agad. Opo. That is very important kasi we do not say it will be 100% ang yung performance. Kasi wala naman pong ganun, Ma'am Ben. Even the most advanced countries nakakaroon ng glitches, flaws ng mga systems nila. But at least kung magkaroon man ng flaws and glitches, ay dapat meron kayong nakalatag na option kung saan maisaayos ka agad yung problema. Naku,
Naku, Sir Julius, aasahan namin yan ha, na Opo. talagang nakabantay pag sakaling magkaroon ng problema dyan sa mga, ano natin, sa mga expressway natin. Talagang Yes. nakahanda ang TRB ha, sa Opo, mga ano natin, para sa mga ako'y, motorista natin. Oo nga, kaya nga po kami dumudulog sa inyo, kayo at ang ating mga motorista, ang kasama namin sa monitor. Without your inputs, without your medyo hindi ho natin mababantayin na 24/7 ng lahat ng mga yan. Kasi kung nandiyan kayo, magagawa po natin ng mas maayos na kayo po ang kaantabay namin. Okay. Sa mga ganyang pagkakataon. Sige, sir. Maraming salamat, Sir Julius, pero halimbawa, may mga kailangan pa kaming linawin ng mga issues sa inyo, tatawag po ulit kami. Anytime po, Ma'am Ben, at you have always been helpful to us, and we look forward na you will always give us the opportunity to bring the real information sa ating mga motorist at matulungan din po natin sila Okay. sa kanilang paglalakbay. Okay, sige. Maraming salamat po, Sir Julius. Maraming salamat po, Ma'am Ben, sa lahat po na ating kasamahan sa Radyo Pilipinas. May you all have a very good and safe weekend. Okay, maraming salamat. Si Mr. Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board o TRB. Okay. So, pag meron tayong mga gustong linawin, tatawagan ulit natin si Sir Julius. Sir Julius, maraming salamat po. Samantala, sa ikalawang bahagi po, ang tabayanan, makakasama naman natin si Attorney Eric John C. Dilag, head ng Legal Division ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, Regional Adjudication Branch 2 at via Zoom. So, ang tabayanan po sa pagbabalik ng ating programang Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Sa bawat tatak ng stars sa kamay ng bata, bagong kaalaman ang inyong ibinigay. Bawat proyekto at exam na kanilang naipasa, ito'y bunga ng itinuro ninyong pagsisikap at pagtsatsaga. Sa bawat iyak na kasunod ng mababang grado, kayo ang kanilang gabay para huwag sumuko. Higit pa sa mga natutunan sa libro at markang natamo, kayo ang humuhubog sa pagkatao at kinabukasan ng ating kabataan. Ngayong National Teachers Month, we celebrate your dedication, passion, and hard work. Thank you at pagpupugay sa lahat ng teachers and educators. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na tatapos sa smuggling, hoarding, profiteering at iba pang cartel activities sa sektor ng agrikultura na dagdag sa pahirap at pasakit sa mga Pilipino. It is a proactive measure to prevent the entry of smuggled agricultural products, ensuring that the correct duties and taxes are paid
while imposing higher penalties on violators. This law shapes a stronger, more resilient agricultural sector that defends both our farmers and our consumers. It also safeguards the public health by preventing the consumption or industrial processing of agricultural products that lack the necessary sanitary and phytosanitary permits. It ensures that what ends up on the tables of every Filipino family are safe and of the highest quality. Sabi ng Pangulo, panahon na para bigyang solusyon ang problemang ito na matagal nang sumisira sa ating ekonomiya. We will confront and dismantle the powerful forces that have long exploited our system for their own gain, ensuring that justice prevails and the dignity of our agricultural sector is upheld. No more backdoors, no more shortcuts, and certainly no more turning a blind eye in Bagong Pilipinas. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Nasa second half na po tayo at ready na via Zoom ang ating susunod na makakausap, ang Attorney 5, Head of Legal Division, Human Settlements Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch o RAB2, si Attorney Eric John C. Dilag. Attorney Eric, maganda umaga. Magandang umaga, Miss Ben, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at nanonood sa ating programa sa ngayon. Aha. Naku, ang pag-uusapan pala natin ngayon, attorney, ito, eleksyon ng mga HOA, habang papalapit na din yung eleksyon sa atin. Opo, natataon po kasi filing of candidacy na po sa next week. Yes, sa Tuesday may filing of candidacy na, no? Dito Opo. kaya sa mga HOA natin, paano kaya ang pagpa-file? So ito pag-uusapan Opo. natin. Anyway, attorney, syempre bago ang lahat, ano ba itong election contest? Paano ba ito sinasagawa ng mga ating mga kasamahan dyan sa HOA? Yes, Ma'am Ben. So ang tinatawag po nating election contest ay tumutukoy sa mga anumang kontrobersiya o pagtatalo na kinasasangkutan po ng mga titulo, hindi kaya paghahabol sa anumang elective office sa isang homeowners association. Nakakabilang po dito, Miss Ben, ang mga pagtatalo kung yung mga bumoto po ba, kung sakaling may absent, yung mga proxies ay kwalipikado po ba sila na bumoto. Hindi kaya yung paraan ng ating election ay naaayon po ba sa election guidelines ng homeowners association. Naidadagdag din dito sa mga kontrobersiya na usually na napafile sa office ay ang kwalifikasyon o diskwalifikasyon ng mga kandidato o tumatakbo bilang officers ng homeowners association. So yun po kadalasan ang mga cases na pa-file when it comes to election cases. Okay. So marami pala, no? Marami din Opo, palang Miss tinitignan, Attorney Eric. So siguro saka na natin talakayin kung ano-ano itong mga nakalagay doon sa mga binanggit mo, no? Yung mga mga tungkol sa mga proxies, mga ganyan, no? Pero bago Yes, po. yon, paano ba mag-file ng case, no? Dito sa election contest at kailan ito dapat na i-file? Yes, Miss Ben. Usually kasi pag nagkakaroon ng controversy o pagtatalo, kung may election ng committee ang isang homeowners association is doon muna sila mag-file. Usually ang period na pag-file ng election contest sa election committee is 5 days from election o di kaya 3 days naman pag na-discover yung disqualification ng isang kandidato. Okay. And after that, yung election committee is given at least 5 days din to
decide Okay. about the controversy. Mhm. Tapos pag hindi na po masettle sa level ng homeowners association, o di Aha. kaya po wala silang election committee na nabuo for the meantime, Mm-mm. pwede po silang mag-file po sa HSAC or Human Settlement Adjudication Commission. Mm-mm. At usually ang period ng pagpa-file is usually 20 days from election ay proclamation, o di kaya 20 days din sa pagdidiscover ng disqualification ng isang kandidato. Mhm. At kung sakaling na-file na sa amin, kasi election contest nga naman ito at kailangang i-resolve ng maaga Aha. ay ng mas mabilis, usually ay may 30 days po na period ang ating mga Mhm. on Okay. the election contest. Oh, ilan ulit? Medyo umano yung nawala. 30 days o 20 days? Yung pagpa-file po is 20 days usually Okay. from discovery ng disqualification o di kaya from proclamation. Okay. At upon filing po ng mga dokumento, verified complaint at answer is may 30 days po na mag-decide ang ating adjudicators. Okay, so ganun pala yon. Opo. Siyempre pag nag-file ka, di ba, may mga requirements yon. So ano usually yung mga requirements? Yes, Miss Ben. Usually ang mga requirement po dito is kailangan yung complaint. Pag nag-file ka na sa HSAC, kailangan ang complaint is verified. Ibig sabihin po niyan is pumunta po kayo sa abogado, pinanotaryo yan. At mayroon siyang kalakip na certification against forum shopping. Mm-mm. Tapos, of course, pag nag-file ka, mayroon din kaakibat yan na payment of filing fees. Mm-mm. Ganon. At kung hindi mo naman kayang bayaran, pwede rin mag-attach ka. In lieu of the filing fee is yung certificate of indigency. Sakaling wala kang qualified ka, Aha. hindi lang isang indigent. Okay. Tapos, syempre, ilalakip mo rin sa iyong mga complaint ang original or certified true copy ng iyong mga ebidensya. Mhm. So, at nasabi nga natin kanina na bago mag-file sa HSAC is pupunta muna sa election committee. Mm-mm. So, i-attach mo po doon, Miss Ben, yung certification mula sa election committee or grievance committee ng iyong homeowners association na hindi nga na-settle yung kontrobersiya o pagtatalo. Mm-mm. Tapos, i-attach mo din doon siguro yung certificate of incorporation or yung registration ng iyong homeowners association. Okay. So, yun po. At Yun yung gusto ko mga lang pong requirements. Yan po. Yes po, Ms. Ben. Gusto ko Ayun. lang ipailalam, Ma'am Ben, na lahat po dapat ng evidence dyan is ilalagay dyan kasi after ng filing of complaint, wala na pong position paper dito kasi madalian po ang proseso dito. Mhm. Kasi pag papatagalin po natin, baka tapos na yung term ng election, saka madi-disqualify, tapos na yung term niya. Term Usually, din. 1 year, 2 years. Oo. Yes Mhm. po. Ayun, gano'n naman pala. May pagkakataon ba na walang mga nakaupong officers sa homeowners? Kasi halimbawa, kung mangyayari sakaling walang mga nakaupo na mga officers, ituloy din ba yung pagdinig, for example, sa mga sa mga election contest na ito? Yes, Miss Ben. May mga instances na walang nakaupong walang nakaupong mga officers dahil yun nga hindi nag-succeed yung election or di kaya may election contest Aha. o di kaya kasi naman wala talagang election na nangyari. So in that case, Miss Ben is pwedeng maghain ang sino mang partido ng homeowners association ng isang verified petition para magkaroon ng yung tinatawag nating management committee. Mhm. Hindi kaya, yes po. Ang management committee usually kung sakaling may nag-aaway na partido, ang composition niyan is yung galing sa, for example, Party A, Party B, yung nag-aaway. Mm-mm. Yung representative or yung composition niyan is isa mula sa Partido A, isa mula sa Partido B, at yung pangatlong miyembro po nila is manggagaling sa HSAC or recommended by
HSAC. Mhm. Ganun po. So parang tatlo silang magko-compose Aha. ng management committee. Okay. So ano naman ang maaring gawin, ano? Paano masasabi na talagang kailangan na nating maghain ng petisyon para yun nga sabi mo magkaroon ng management committee. Yes. First, ang management committee po kasi is kailangan yan kung sakaling hindi may mga total loss or magkakaroon ng loss sa part ng homeowners association Mm. kung walang magmamanage sa kanila. Mhm. May mga paglustay or di kaya may allegations ng paglulustay o pagkasira ng mga property ng asosasyon. Yun nga, nasabi rin natin para maiwasan din na maparalisa ang operation ng homeowners association kasi nga ang homeowners association ang unang nagbibigay ng serbisyo para sa mga homeowner members. Oo. Tapos yung nasabi natin kanina, kung sakaling null and void yung election, kailangan din ng may magli-lead sa kanila. Aha. Yes po. So yun yung magiging role ng management committee. Opo, Ms. Beth. Okay. So sino yung mga pwedeng maging miyembro nitong management committee na ito, attorney? Yes. Yung nasabi natin kanina, Ms. Ben, is kung sakaling ang reason kung bakit walang tamang mag-manage ng homeowners association is dahil may awayan or election contest magkakaibang partido. Oo. Usually yung sabi natin kanina, kung dalawang partido sila, manggagaling yung isa sa partido A, yung isa is manggagaling sa partido B, at yung isa naman is manggagaling sa Human Settlement Adjudication Commission or recommended by HSAC. Mhm. At gusto ko pong sabihin, Ms. Ben, na kung sakaling may mga na-compose na members ng Homeowners Association ay Management Committee, yan po is parang they are acting in behalf of the authority or in behalf of human HSAC po. Aha. Yan po. Okay. So parang nagre-represent din sila ng HSAC. Yes po. Yung So they committee are na yon. Opo, Ms. Ben. Okay. So they are in total control or nasa pangangasiwa siya ng ating regional adjudicators sa ating branch. Ayun. So kanina nabanggit natin, Attorney Eric, no, yung mga kontrobersya, yung mga pagtatalo diyan sa madalas na kinasasangkutan nga, no, dito sa pagpoprotesta na ito sa HOA. Pati ba yung mga yung pagpapatunay ng mga proxies? Kung paano ba yon? Pati ba yon ay pinagtatalunan? Yes, Miss Ben. Kung Oo. sakali kasing may absent at hindi maka-attend yung isang homeowners association member, Oo. pwede siyang mag-send ng kanyang Ng proxy. proxy. So bakit Opo, bakit to attend the pinoprotesta meeting. yung ganon? Protesta kasi kung minsan sa bylaws po ng homeowners association is mayroon yung mga qualifications or di kaya yung mga procedure para makaboto ang isang proxy. Tapos pag hindi siya kwalipikado, for example, below 18 years old siya, ang pinadala yung 6 years old na anak. So Okay. yung mga ganon. Or di Okay. kaya kailangan yung proxy is magbigay siya ng intention. Usually nilalagay yan sa bylaws na absent siya during that one at ito yung kanyang proxy. Kung walang advance information or notification sa homeowners association, usually hindi siya pinapayagan. So kung minsan nagkakaroon ng pagtatalo sa mga proxies na maganyan. Ayun. Kasi yung bylaws ba ng mga HOA ay depende kung ano ilagay nila doon? Magkakaiba Yes ba? po. Ayun. Magkakaiba po kung anong gusto nilang qualification ng isang proxy, ano yung procedure na gagawin ng isang proxy kung voting by proxy siya. Okay. Total, yung mga kandidato pinag-uusapan natin, sabi mo, Attorney Eric, may pinag-uusapan din yung kwalifikasyon at saka yung mga diskwalifikasyon. So usually, ano ba usually yung mga kwalifikasyon? Depende rin po yan, Miss Ben, sa nilalagay nila sa bylaws nila. Okay. Pero generally,
Siyempre ang nilalagay nila dyan is kailangan na member siya ng Homeowners Association. Oo, number Hindi siya one. outsider. Yes. Tapos kailangan Mm-mm. wala siyang kaso Mhm. especially when it comes to estafa o di kaya yung wala siyang kaso either criminally or administratively Mm-mm. ng yung pagnanakaw sa ng pera, yung mga Mhm. ganon. Okay. So, So yung ito mga ganon. pala, oo, yung mga, syempre importante naman na yung kumbaga, yung tao na iboboto mo ay mabuting tao, di ba? At walang mga kasalanan sa batas. Yung Opo. mga So, anyway. Sige po, So attorney. minsan rin po, Miss Ben, is naglalagay din sila ng experience, lalo na sa mga top management. Nare-require din nila ang experience. Okay. Especially if the Homeowners Association is a very, very active Homeowners Association. Mm-mm. Usually, nare-require din ng experience. Ayun, okay. Nako, may gusto ka pa bang banggitin, Attorney Eric, bago tayo magtapos? Yes, gusto ko lang pong banggitin, Miss Ben, na ang ating election contest po is mas mabilis po ang ating proseso dito compared sa mga regular cases na ipa-file sa COA. Actually, sa mga regular cases, pag may decision ang Regional Adjudication Branch, pupunta pa siya sa division ng commission namin sa Central. Pero ang mga cases when it comes to election cases po is automatic po na naa-appeal or naa-apela sa commission and bank. Hindi na po siya dadaan sa sa division ng commission. Mhm. At yung period po ng mga cases sa election cases ay usually shorter. Mm-mm. So 30 days, hindi Aha. kagaya ng regular na mga kaso na naihahain sa ating tanggapan na 90 days yung pagde-decide sa kanila. So mabilisan lang po ang pagde-decide ng mga cases ng election case. Kaya po nasabi ko kanina na dapat lahat ng mga ebidensya is ina-attach na dyan kasi Para mas wala nang time. mabilis. Oo. Opo, wala nang Ayun. time para humingi pa ng mga additional evidence. Walang position paper na nire-require. Aha. Mga ganun po, Miss Ben. Okay. Okay, so maraming salamat, Attorney Eric. Thank you very much, Ma'am Ben, at Okay. sa mga lahat po ng sumubaybay ng ating tanggapan. Maraming salamat din po sa mga man behind the program, yung mga taga Radyo Pilipinas. At kung sakaling may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-ask ng question through email sa info@hsac.gov.ph o di kaya like and share our page po, yung FB page namin. Okay. Sige, maraming salamat, Attorney Eric. Thank you very much, Miss Ben. Okay, si Attorney Eric John Dilag, Attorney 5, Head ng Legal Division, Human Settlements Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 2 ng HSAC. Okay, so bago tayo magpaalam, marami-rami tayong oras ngayon. Pasasalamatan muna natin syempre yung ating mga naging panauhin ngayong araw. Si Sir Julius Corpus, spokesperson ng Toll Regulatory Board, at si Attorney Eric John Dilag ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Syempre gusto natin din pasalamatan, nanonood ang aking friendie, si Vilma Valerio Capellan. Hello, Ate V. Kay Ann, Stephanie Vicente, Denz Maagad, Jeroseline Desalia Pigao Manibale, watching in Batalay, Bato po. Happy weekend, happy island. Radyo Pilipinas Hingoog, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, at syempre ang Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Ayan. At syempre, babatiin ko yung aking matalinong apo mula dyan sa Arizona, si Alison Feliz Nablo. Ayan. Congratulations, Alison, sa iyong matataas na grado. Nako, proud Lola here. Anyway, maraming salamat syempre sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw. Sa technical side, ang napaka-genius na si Julian Aliston. Gusto ko Aliston Aliston daw. Sige, Julian Aliston. At syempre, kung meron tayong genius, meron naman tayong bad boy.
Si Rolly Bumatayo. Ayan. Talagang nasa ano mo na yon, Rolly. Hindi na yan maaalis sa'yo. Yung ano mo na yan. Anyway, ayan po sa technical side. Samantala sa production side, si Miss Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig at tagapanood sa ating FB live streaming ngayong araw na ito hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako pong muli si Ven Blones. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng ating kasama na si Mr. Ephraim. Okay. Sa ilang saglit lamang po. Maraming salamat. Maganda umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is